Ano yung natanggap mong regalo nung 18 mo? Wala po. Kahit man lang po yung mga kapatid ko, pwede nyo na lang kunin para po di na po sila maghirap nyo. Di po sila madamay sa kahirapan po namin. Makakain lang po, okay na po yun. Ayun po na gano'n, nung birthday ko po yun, naisip ko na siguro kung kumpleto kami, masaya kami. Sa mga kapatid ko naman po, hintayin nyo si ate makapag-aral ng mabuti at makapagtapos kasi ahon ko po sila sa hirap. At napaka-bless dahil sa biglang may tumawag na sponsor kanina. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Wala na akong masasabi sa taon na yan. Yung mga kanoli, magandang araw po muli sa inyong lahat. At eto ay nagiging kakulitan nga natin si Jean. At minsan nadulas siya, nagkwento siya na yung kanyang buhay ay ganito, ganyan. At natats ako mga kanoli. Sabi ko sige, isang araw i-interviewin kita. At ito na to, yung araw na ito mga kanoli. At nandito siya, nakikitira siya sa kanyang kamag-anak. Yan. So alamin natin kung ano pa ang kwento ng kanyang buhay. Tara. Hi Jean. Hello. Morning. Good morning po. Andito nga si Jean. At asan si mama mo? Wala naman si ate mo. O si ate mo? Si yung tumatayong magulang niya. Asan sila? Tuminda po. Nagtinda raw yung tumatayong magulang niya. At eto mga kanoli, ay sabi ko nga alamin natin yung kwento ng kanyang buhay. At ilang taon ka na ngayon? 18 po. 18. At anong grade ka natapos bago ka huminto sa pag-aaral? Grade 11. Grade 11. Bakit ka huminto sa pag-aaral? Pinahinto po ako ng mga magulang ko kasi po, yun nga po yung kulang daw po yung di niya na po kami kayang paaralin. Kami pong mga magkakapatid. Minsan po, di po kami kumakain kaya po, naisipan po nilang pahintuin na lang po kami. Ilang kayo magkakapatid? 6 po. Panganay ka? Opo. At balikan natin yung dati. Pero nakasama mo silang buo, yung mga magulang mo. Opo, kaso po maingay po sila, lagi po silang nag-aaway, nagtatalo po sa harap po lang. Lagi sila nag-aaway, lagi nagtatalo. At nung nag-aaral ka, doon ka pa nag-uwian sa inyo. Opo. Ayan, nung nag-aaral daw siya, doon pa siya nag-uuwian doon sa kanila. Bakit ka umalis doon? Pinaalis po ako ni Papa kasi po, daw po, pabigat daw po ako sa bahay. Malas daw po ako dahil daw sa akin po. Nasira daw po yung pamilya namin. Bakit sinabing malas ka? Ano po? Kasi daw po nung habang daw po lumalaki ako, wala daw po ako natutulong sa kanila, tapos po tinutulak po minsan nila ako magtrabaho para po magkapera. Yun po nasabi ni Papang malas daw po ako kasi po kaya daw sila naghiwalay dahil sa akin. Hindi ko po alam kung paulit-ulit ko po yung tinanong kay Papa kung bakit naging malas ako sa buhay po nila. Tapos di naman po siya umimik. Tapos kadalasing po si Papa. Ako po yung pinagbubuntungan niya ng galit nung naghiwalay sila mama. Halos nabubugbog niya po ako. Nasasabihan niya po akong ganun, malas nga daw po. Sinusumpa niya daw po ako, sana daw namatay na lang ako. Pero ngayon, may tampo ka pa sa mga magulang mo.
Ngayon, ano po, nagbago na po kasi inisip ko po, magulang ko rin po sila. Paano yung mga kapatid mo dun sa bahay nyo? Sino ang kasama dun? Minsan po si Papa, minsan hindi naman po si Papa, minsan natuloy, di ko po alam kung bakit. Tapos ang sabi sila lang daw doon. Opo, sila pong apat lang doon, yung mga kapatid ko. Tapos po, minsan, di po sila iniiwanan ni Papa ng pera kasi po inuuna po ni Papa yung pagbibisyo. Paano yung ano doon? Paano yung pagkain nila doon? Pag nagbibigay lang po si Papa, yun lang po yung doon sila sa araw na kumakain sila. Pero po pag wala pong di po sila kumakain sa isang araw. Kasi po, minsan si Papa wala pong trabaho. Diyan lang sila matutulog lang po sila habang walang kain. Tapos sabi nga, pinapasyala mo daw sila doon paminsan-minsan. Opo, kasi po pag may pera po ako, binibigay ko po sa kanila para po may po sila makain, yung may mabili-bili kasi po kada punta ko po doon. Nagsasabi yung mga kapatid ko, ate, di pa kami nakain. Wala daw sa kanila, iniwan si Papa, Ah? Walang ano? Walang po, iniiwan na pera. Minsan po pinagdadamutan po sila. Kaya pag may pera ka, pumupunta ka doon, may dala kang pagkain. Opo, minsan po nabili po ako ng ulam nila. Kailan yung uling punta mo doon? Po, nung birthday ko. Kailan ka nag-birthday? Nung 24 po, last ko po yung punta doon. May 24? Ka nag-18? Opo. Ano yung natanggap mong regalo nung 18 mo? Wala po. Lang po ako. Baka sakaling na maging okay yung pamilya namin na nag-wish naman ako nun na sana bumalik yung pamilya namin kahit ganun nga yung nag-aaway-away. At least mabuo kasi po pumunta po ako ng birthday ko doon kasi po gusto ko pong makita yung mga kapatid ko kahit po walang celebration sa birthday ko. At least nakasama ko po yung mga kapatid kong sa araw kong May handa sa'yo kahit pansit? Wala po doon si Papa. Nandun po doon si Papa pala. Tapos dinaanan niya lang ako. Di niya po ako binansin. Di niya naalala yung birthday ko. Ayun, sabi mo, nag-stop ka ng pag-aaral. Grade 11 ka, di ba? Grade 12 ka na ngayong pasukan. At sabi mo nga walang pang-allowance. Kaya ka nag-stop. Pero gusto mo talaga makatapos kahit high school lang? Gusto ko po kahit grade 12 lang po. Kaso po mahirap wala po nagpapaaral sa akin. Si Ate Helen, di naman na po niya, kaya niya po. Kaso po, ayoko naman po, kasi po nahiya na po ako sa kanya. Dito na po ako tumitira, dito po ako kumakain. Paano ka napadpad dito sa, antiin mo to? Pinsan? Paano ka napadpad dito? O paano nag-umpisa na ikaw ay matira dito? Yung yung jowa ko, kapatid niya po yung kuya niya dito. Dito niya po ako dinala. Una po dun sa, dun sa tita niya, dun niya ako dinala. Kaso po kinuha po ako ni Ate Helen kasi daw po, para daw po may kasama sila dito sa bahay nila. Tsaka po pumayag naman po kasi po, dun po sa inalisan ko, mukha pong malabong matagal ako dun kasi nga umalis din po sila. Kaya ako dito, pumayag ako dito tumira. Yun po. Ilang taong ka na dito nakatira? Wala pa po, nung pa lang, nung December. Nakailang, mula nang umalis ka sa inyo, sa mga magulang mo, kapatid mo, nakailang lipat-lipat ka na ng tirahan? Una po, nasa dun kanila lola, kaso po pinaalis ako ni Papa nang lasing siya. Pinaalis ako nun ng gabi, mga alas 10 po ata.
Tapos kinuha po ako ng jowa ko na dun po ako dadalhin sa tita niya. Yun na nga po. Tapos dito ako nakapunta. Yun po. Sabi, nag-uwi ka daw ng Samar. Umuwi po Paano ka ako. napunta ng Samar? Kinuha po ako ni mama. Kaso po, lagi naman pong galit si mama sa akin dun sa Leyte. Kaya po umuwi na lang po ako. Taga Leyte si mama mo. Hindi po, yung mga anak niya po sa una. Tapos, hindi rin kayo naging okay doon, kaya umalis ka. Opo. Kasi po mas gusto ko po dito kasi po okay yung trato nila sa akin. Mas na ano ko po yung pagmamahal nila sa akin nila Ate Helen. Kahit di ko po sila kaano-ano. Ayan, at salamatan mo to, itong pamilya na to na kung saan ka natutulog at kumakain. Thank you kay Ate Helen at Kuya Rodel kasi pinatuloy nila ako dito at iningatan nila kahit di nila ako thank you kasi ang bait nila sa akin, sa mga kapatid ko, di nila ako binabawalan sa pagpunta ko sa bahay. Tumutulong ka naman sa gawain dito, pagsasaing, paglalaba, Ako hugas sa mga pinggan. Sila lang po naglalaba kasi po, sabi nila. Ayan, at asan si mama mo ngayon? Nasa nanay niya po. At anong message mo kay mama mo? Ano mo gustong sabihin? Ma, sana po kahit po kahit po wasak na po yung pamilya natin, sana po maisip niyo pa rin po yung mga kapatid kong dalawin. Bigyan ng mga, kung meron ka mang pera po, bigyan niyo po sila kahit lang, may pangkain man lang sila. Tapos po, kahit man lang po yung mga kapatid ko, pwede nyo na lang kunin para po di na po sila maghirap. Di po sila madamay sa kahirapan po namin. Makakain lang po, okay na po yun. Tapos sana kung ano man yung galit niyo ni Papa, patawarin niyo na po siya. Kasi po, hindi lang po sila yung nasasaktan. Pati po kaming mga anak niya nadadamay po. Tsaka yung bunso mong anak naghahanap sa'yo kasi po naghahanap po ng ng aruga niya kasi po nabubuli po siyang wala pong ina. Yung mga kapatid ko po. May galit ka kay mama mo? Opo, sa po, kaunti na lang po kasi po. Kahit po ganun, nagtinuruan pa naman po kami ni mama, tas wag magtanim ng sama ng loob kasi daw po, masama daw po yun. Pero may mga ilang taon na hindi mo nakikita si mama mo? Nasa buwan pa lang naman po kasi po pumupunta po yun dito. Kinakamusta naman po ako kasi yung mga kapatid ko hindi. May mga time ba na namimiss mo si mama mo at sinasabi mo na sana buo na lang kayo? May time po na gano'n, nung birthday ko po yun, naisip ko na siguro kung kumpleto kami, masaya kami. Tsaka po, mas gusto ko pong kasama sila mama kasi po, para may makita po akong pamilya nagsasaya. Nainggit po ako kasi po kahit nung nabuman po kami, ang iingay po namin, puro gulo na lang po. Kay papa mo, may gusto ka bang sabihin? Para naman po kay Papa, sana po magbago na siya para po sa mga anak niya nandun sa bahay. Huwag na po siyang huwag niya po pabayaan yung mga kapatid ko.
pakainin niyo po sa araw-araw. Huwag niyo pong pagdamutan. Ayan, sa mga kapatid mo, may gusto kang sabihin. Sa mga kapatid ko naman po, hintayin niyo si ate makapag-aral ng mabuti at makapagtapos. Kasi ahon po sila sa hirap. Yung kahit po, makakain araw-araw. Ano nararamdaman mo pagka yung malakas ang ulan? Tapos, sabi mo nga sa kapatid mo walang kuryente. Paano mo sila iniisip mga kapatid mo doon? Na po ako, naiiyak na lang kasi po yung mga kapatid ko, minsan po wala pa sila natutulugan kasi po kada umulan po tumutulo yung buong. Tapos po wala pa pong kuryente, madilim po, lang po sila. Yung solar, yun lang po. Pero iniisip mong bumalik na lang doon sa inyo? Iniisip mo minsan? Iniisip ko po, pero hindi na po kasi po. Si Papa nga po, yun, galit po yun sa akin. Kada makita niya ako, kumukuha siya ng bato para ipang bato sa akin. Kaya po pumupunta lang ako sa bahay pag wala siya. Pigil yung emosyon ni ang alam mo? Jen na lang. Si Jen, pigil yung kanyang emosyon. Ayaw niyang talagang ikwento. At ayun, napaka-bless dahil sa biglang may tumawag na sponsor kanina. Matagal ko ng sponsor, no? Halos taon na. Si Tito D, no? At ayun, ay bigla siyang naigawi ko yung camera sa kanya at biglang nakapagkwentuhan sila. Ganon. At ang sabi ni Jen, gusto niya raw mag-aral. At ayun ay papadalhan siya ng pang-asikaso ng kanyang pag-aaral para makagraduate daw siya ng grade 12. Ayan, kung makagraduate siya ng grade 12, so basta ang sabi ni Tito D, hanggang grade 12 lang muna kasi oobserbahan yung kung pagbubutihin niya ba or ano. So anong masasabi mo na ayun na on the spot biglang may kanina sa iyo na paraling ka kahit 1 taon? Nagpapasalamat po kasi po ganun nga po, di ko pa inaakalang may magsasabi ng ganun sa akin na paparalin ako. Masaya po ako, medyo naiiyak po kanina kasi po na ko pong may magpapaaral po sa akin. Kaya po pag natuloy man po yun, pag bubutin ko, pag-aaral ko po kahit po medyo sa buhay, pagsisikapin ko po. So bigla ang tag dito. Blessing na rin sa kanya yun na makapag-aral siya. At siguro anong advice ko lang sa iyo, huwag mong kalimutan magpasalamat sa mga tao sa paligid. Yung mga nakasalamuha mo, ibig sabihin yung mga taong tumulong sa iyo mula umpisa. Huwag mo silang kalimutan. Kagaya nito, itong nag-ampon sa iyo, huwag mo silang kalimutan. Salamatan, ganyan, at tumulong sa mga gawaing bahay, no? Pati rin sa mga kapitbahay. Siyempre kahit paano ay siguro baka may naitulong din sa iyo or wag din nating kalimutan na magpasalamat din sa kanila, no? At 18 years old, bata ka pa, marami ka pang mararanasan, dadaan ng pagsubok at mas masarap yung yung nagpapakumbaba lang lagi. Ayan, at congrats, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. At ayun ay tuloy na yun talaga. Sinabi na ng sponsor eh. Saan ka mag-aaral? Sa na lang po. Saan yun? Sa Nabua po. Okay na po yun sa Nabua National High School? Opo. Magkano pa masahe mula rito? 15 lang po. 30 balikan. 30. Meron naman kahit po meron naman po akong ipon-ipon. May binibigyan naman po ako ni Ate Emin. Tapos po iniipon ko po yun. Hindi yun nga.
Di 30 nga pamasahe mo. Sabi mo 20 kanina. Yung baon ko, ako na po bahala sa pamasahe ko. Pwede ko naman po lalakarin paghapon kasi po doon na po ako nag-aral dati. Ang layo ah. Okay na po yun. Doon nga po mas sa malayo, di ba sa 5 kilometers San yun siguro. Vicente. Oo. Lilalakad lang po namin yun ng kapatid ko yung sunod sa akin. Baka 8 kilometers mula rito hanggang doon ah. Isang bayan ang pagitan mga kanoli, dito ko yung school. Pag ano naman po, di naman po ako uwi kasi po magbabaon na lang po ako ng kanin at ulam. Porsigido ka talaga. Ikaw ang gagawa ng kapalaran mo, no, hindi kami. Kumbaga lang, instrumento lang kami. Pero ikaw talaga ang gagawa ng kapalaran mo. Ayan, pagbutihin mo, congrats. At ibalita mo yun sa yung itong tinitirahan mo. Oo, alam niya naman po yun kasi po tinutulok niya po akong sa inyo. Kaso ako naman po yung nahihiyak. Kasi po ayaw ko pong ikwento po yun. Ibig sabihin na pag-uusapan nyo na dati? Pinagkwento ko na po yun kay Ate Helen habang umiiyak po ako sa kanya. Nakwento ko lahat ng buhay namin. Tapos siya po yung nagsasabing puntahan ko, dalan ko daw po ng pagkain. Yun po. Ibig sabihin, nilalakad mo lang talaga yung school mo? Opo. Tapos yung baon mo, 20? Opo, kasi po nung kompleto pa po kami, binibigay lang sa amin ni Papa 20, minsan po 30. Kasi po sabi ni Papa, dapat daw po marunong daw po kami magtipid. Kami po magkakapatid. Yun po turo sa amin ni Papa. Ayan, so salamat sa sa pagtitiwala ng kwento ng buhay mo. At baka paki-message si Papa mo na baka pwede na ibinilag ka ni Kuya Noli. Kahit na 18 ka na kumbaga 18 ka rin naman na paalam ka lang na i-vlog kita, tapos kung pwede ko kamong i-upload, sabi mo lang sa kanya, i-text mo. Kung di mo nakakausap, i-message mo. Wala naman po yung cellphone. Ha? Wala po. O paano mo nakakausap? Ano po? Nung nasa pansitan po siya, nilakasan ko loob kung po siya. Pagsabihan po para po kumbaga matulungan din po kami. Okay. Kung kailan siya may pasok dyan, kausapin mo uli. Tapos ibalita mo yung napag-usapan natin. Ayan. Good luck. Opo, thank you. Alright mga kanoli, ayan. At panibagong kwento ng buhay ang ating natunghayan na hindi natin akalain na ganun pala ang kanyang dinaanan sa kanyang buhay, no, at naranasan. At ayun, at bagamat nakikita lang namin dito araw-araw na nakakwentuhan namin, nagiging kabiruan, at kung titingnan mo siya ay parang wala siyang problema, ang galing niya magdala. Pero pala pag susuriin mo, tatanungin mo, ay talagang malalim ang kwento ng kanyang buhay. At maraming salamat kay Tito D. Ayan, sabi ni Tito D kanina sa tawag, sige bigyan kita ng chance, no? Ibig sabihin ng bigyan kita ng chance, tinutulungan niya si Jean na mabuo ang kanyang pangarap. Pero ang sabi ng ating sponsor, tingnan niya kung pagbubutihin ito ni Jean ang kanyang pag-aaral. So maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kanoli, at yung mga nakarelate, ayan, pwede po kayo mag-comment. Maraming salamat. Bye-bye. Nag-isip-isip ka July 1, ano? Ay, kailan ba July 1? Anong araw Kailan ba yung pasukan, July? Kailan yung pasukan? July 1. Hindi naman sana ako mag-aaral ngayon kasi kulang pa yung ipon ko. Magkano na ba ipon mo? Sayang na araw. Ilang taon ka na ba? 1K. O nakaipon na daw sa 1,000. Oo. Nasa kwan sa July 1. Sabay ko na sa kwan. Sa 10,000 ni Kuya Noli yung kwan. Kulang ka 15,000 yung kwan para may pangkwan ka. Sige po. Sa last week ng June. Pagbubutahan ko pag-aaral para sa'yo. Thank you. Pero pangako mo ha. Dahil ako, mabait akong tao, pero magloko rin akong tao. Oh, promise. Isulat mo lang yung gastusin mo sa isang taon. Sige po. Bigay mo kay Kuya Noli mo. Thank Yun lang you. kailangan mo. Sayang din ang araw mo, sayang din bata ka pa. Wala na, mahirap na Magtrabaho buhay ka. ngayon. Kung magtrabaho ka, walang
mangyari sa buhay mo. Kung mag-aral ka, may matatapos ka at may Hindi. na Kung di nga ako quality ang buhay mo. makakapag-aral po ngayon, balak ko sana puntang Manila para ng trabaho. Ano mangyari sa'yo sa Manila? Maghanap ng trabaho kasi yung mga kapatid ko para matulungan ko. Hindi, sarili mo muna isipin mo bago mo tulungan mga kapatid mo. Mahirap Kapag nga ang nakatapos buhay. ka, matulungan mo sila. Oh. Baka yung kung magkapadala ko sa'yo, padala mo sa kanila. Hindi pwede yung ganon. Hindi, malapit lang naman po kami dito. Pag unang padala mo po, ibibili ko kagad na gamit ko pang aral tsaka magpapa-enroll. Kasi kung sabi mo basta magpagkabait ka lang. Opo. I'll be your teacher, I'll be your father, I'll be your... Kahit ano na, para mapalo kita kung kan. Magpagdisiplina sa'yo, military ako. Ganyan ako military. Opo. Taga-dyan ka rin, ha? Po? Taga-dyan ka rin. Opo. Mahal mong buhay mo. Opo. No, sige, mag-aaral ka. Sige. Bigyan kita ng chance. Thank you. Sa last week na yun, papadala ako. Or, pintayin mo na lang yung mga gasto mo sa taon. Opo. Para mapadala mo na. Maliban lang sa pamasahe mo dahil kahit kalahating taon na 4,000. Magkano isang buwan ang pamasahe mo? 400. Isang buwan? Oh, kasi isang linggo, ano lang 100 eh. Ano ba ko yan ulit? Hindi, 20 araw lang sabi niya eh. 20. O di 5 days 100. Di 400 a week. Di 400 a month. Hindi, tipid. Para tipid ba? Kaya, Kasi nung 400 naman. Oh. Hindi, O sige, basta ilista mo lang para matipid makwenta kasi natin. buhay. Para hindi Opo. ka magsisi. O baka pagdating ng araw, pagsisihan ko, pagtulong ko sa'yo, Hindi po. baka biglang di ko Malaking baka tulong biglang na di po ko ang buhay yun. mo. Oh, samantalahin mo yan habang buhay pa tayo. Salamat ka. Opo, Buhay, matanda na ako kasi. Salamat. Thank you po. Nang marami. Hindi ka mo nagpasalamat, wala pa akong napadala. Okay lang. Salamat kung nakatapos ka At na. least nagsabi ka. Oh, ganyan ako. Basta yun, kung masabi ko lang sa'yo, tulungan mong sarili mo. Unahin mong sarili mo muna. Opo. Bagong iba, dahil pag may natapos ka, katulad ko galing ako sa mahirap. Na sa Manila noon, nakahiga lang ako sa karton. Oh, nagsumikap ako, kaya ganito nangyari sa buhay ko. Kaya nakakita ako ng ganyan na mahirap ka. Kung kaya rin lang, next time na ibig na matulungan ka. Tawagin mo na lang akong Tito Dani. Para pamilya na tayo. At si Kuya Noli mo, siya maging guidance mo dyan. Opo. O sige, yun lang. Thank you po. Magdasal ka. Para at least mapagaan ang buhay mo. Opo. Okay. Good Sige day. Bye Okay, po. Kuya Noli, yun lang. Okay, bye. Mag-ingat kayo dyan. Kayo din po. Oh. Alright. Okay. Bye. Ayun, masaya ka naman, Kuya Noli. Talaga masaya ako. May accomplishment. Meron tayo accomplishment eh. Oh. Masaya talaga. Oh. Sana hindi, biro konti lang yan ko niya eh. Oo nga. Lagi kasi namin kabiruan yan dito. Lagi namin kabiruan. Tapos parang nadulas siya ng kaunti, nagkwento ng kanyang buhay. Oh, grabe, masalamuot talaga. Mamaya nga interviewin ko siya. Okay, akin naman, alam mo, pag ganyan ang buhay, alam mo naman ako. Mm. Yung loob ko dyan. Kaya yun. Yes, mga kapag-aral na ako. Oh, 1, 2, 3, go! Yes, ayoko nakatingin si Tata. Wala yan! Yes! Wala yan! Ano, gusto mo mag-aral? Ayaw mo? Gusto. Oh, yun. 1, 2, 3, go! Yes, makakapag-aral na ako. Yes, makakapag-aral na ako. Thank you. Aray! Amira ka! Huwag ka muna mag-thank you dahil nagpasa. Oh, wag ka muna mag-thank you! Thank you ka. Okay lang. Oh.
Oh. Huwag ka na mag-thank you. Oh. Huwag ka muna mag-thank you. Hindi ka pa ni. Kung tapos ka na sa lugar, saka ka lang mag-thank you. Pag-graduate ka na daw, saka mag-thank you. Dahil yun ang sabihan. Yun ang kasabihan ng katapatan ng loob. Basta raw magtino ka. Yun lang, magtino ka lang. Wala akong pakialam sa buhay mo. Ikaw may pakialam sa buhay mo. Kaya bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ako lang naman, isire ako sa iyo ng blessings. Okay na? Okay na. 1, 2, 3, go! Yes! Ay! Take to siyempre! 1, 2, 3. Kailangan nyo with feelings! Wala bang feelings eh! Meron na. Sige na, okay na. 1, 2, 3, go! Sabi, ipakita Ipakita mo yung ano daw. Yung masaya talaga. 1, 2, 3, go! Nga, yung masaya. 1, 2, 3. Sige yung Wala yan! 1, 2, 3. Yes, makakapag-aral na ako. May na ang busis. Malakas da. May energy. 1, 2, 3. Paano yung camera? Bukas talaga yan para totoo. 1, 2, 3. Hindi ka pa kumakain nata eh. Di ka pa daw kumakain. Walang energy. Seryoso. 1, 2, 3. Yes, makakapag-aral na ako. Thank you. Okay. God bless. Ingatan mo sa sarili mo. Apa. Amping ka diha, amping. Amping ka daw. Ano yung sabihin ng amping? Ingat. Ano pa? Yun lang. Alam ko amping. Paano mo nasabing ingat? Amping na lang. Naririnig ko. Sige, thank you sa time. Saan yan? Ito. Taga-Amerika nga. Hindi ba? Dati. Davao. Dati akong sundalo. Dating sundalo. Di ba blessing? Ayun, makakapag-aral na si Jin. Yun ang kasabihan na this is the day. Anong araw ngayon? Ayan o. Ayo, Merkulis. Susunod na araw. Anong araw o. Yan o. Ay, Martes. Martes. Pumunta ka sa school mo. Pupuntahan natin sa susunod na araw. Alamin natin yung babayaran mo doon. Para Sabihin mo sa sarili mo, Jen, formal na to. seryoso na daw. Sabihin mo na to, araw na to, this is the day that the Lord had made for you to be happy. Saka seryoso natin ang salita natin, hindi puro biro. Di ba? Seryoso daw. Kaya desidido kung akong tulungan ka. Baka mag-meet palit tayo, turo-turo Kuya Noli, pupunta rin ang mga masyalian. Puntahin dito eh. Kailan bang birthday mo? Tapos na po, nag-18 na po ako nung 24. Mag-18 ka na. Mag-impake ka na. Mag-impake ka na at dadaling ka na sa Amerika. Hindi to biro-biro, Jen. Seryoso yan, Jin ha. Baka kala mo biro yan ha. Seryoso yan. Pag nag-usapan natin ngayon, keep in mind. Diyan ako magbabase sa iyo para matulungan ka. It's up to you, young lady. If you need help, I can help you. Yun. Basta ipakita mo lang yung kakuanan mo. Every now and then tumawag ka para makausap kita. Para yun, makikita ko kung totoo yung sinasabi mo sa loob mo. Sige. I like to feel that one so that I know how I will help you. Matagal ko nang sponsor yan. Pati nga si Kuya Noli. Pati nga si Kuya Noli. Magsusyo kami ng sasakyan niya eh. Bibigyan niya ako ng sasakyan. Di ko nga lang tinanggap. Hindi ko tayo bibigyan. Paghirapan mo. Inaano niya ako ng sasakyan. Matagal na. Ino-operan niya ako. Hinahatian niya ako pang down. Tapos pang monthly, hatian niya raw ako. Hindi ko tinanggap. Bakit? Ayoko eh. Totoo yun. Hindi ko lang tinanggap. Ngayon nagsisi siya. Nagsisi nga lang ako ngayon. Dahil sira-sira ng sasakyan ngayon. Sabi ko dapat tinanggap ko na yun. Itong kasabihan, Jin, itong kasabihan na one word is enough for a wise man. Yun ang
sabihan, one word is enough for a wise man or woman like you. Mm. Tinanggap mo ngayon yon, asahan mo yan. You can be wise with your life. Mm. Bakit nasaan mga magulang mo? Wala na po, iwalay na. Ba't sila nakiwalay? Ano, dahil sa Personal na to ha. laging nag-aaway, tapos si mama may may ibang may ibang lalaki. Oh, yun. Huwag mong ganyahin yun. Mali yun. Bata ka pa. Bear in mind, mahirap yung ganon. Kaya I feel sorry about you, young lady. Pero, mark my word, I'm going to help you. For that 20 pesos, lahat yun, ikukuha ko sa'yo. Kung makalog-log ko, i-cash ko na yung 1 taon na allowance mo. Mm. Plus yung 1 taon na pag-aaral mo. Kung makalog-log ha, Ayusin mo. place na yun, mag-upisa tayo sa Ayusin mo yung pag-aaral mo mag-upisa kasi tayo muna sa baba, pataas. ngayon tingnan ka niyan. Pag okay yung pag-aaral mo, di natin masabi baka hanggang college, di ba? Basta yun nga yung grade 12 mo, ayusin mo. Mm. Dahil mayroon din akong bibigyan ng pag-tuition dyan. Para kasama na kayo.